ito yung data natin na hindi natin ina-allow yung user na mag-enter ng duplicates. Okay? So, pag manual natin ito dito, ibig sabihin, kapag false siya, hindi siya mag-enter pagka false or true. Okay? So, merong possibility rito na lahat lang ng i-enter natin is equal to 1 pag nagbilang tayo ng count if. Diba? So, ang count if natin equals count if. Okay? Ano yung range natin? Ang range natin is from F9 to F15. Pero kailangan naka-absolute value. Comma. And then, ang criteria natin ay yung first cell. F4 uli natin. Okay? And then, close parenthesis. Pag dinrag natin yan at in-enter natin dito, so makikita natin pag nag-enter tayo ng 1, 2, 3 at 1 again, so magtuto na siya. So, kailangan ang logic test natin ay i-enter lang natin yung equal to 1. Okay? So, from here, ilalagay natin ng equals to 1. So, magkakaroon na tayo ng true or false. So, kailangan pag false, hindi siya mag-enter. So, copy natin ito. Copy. And then, Alt-D-L. Custom. Paste natin yung formula. And then, okay. So, delete natin ito. Delete natin ito. Enter tayo ng 1, 2, 1. Kapag in-enter natin yung 1, hindi dapat siya mag-enter. Okay? So, yung title at saka yung message, hindi na yan. Kasi hindi ko na makikita yung exam. So, okay lang yung formula na ito. So, ang formula sagot dyan ay yung count if nito. Okay? So, makikita nyo rin yan sa may question number 2. So, question number 3. Ito na yung tanong ng marami. Okay. Sa question number 3, di ba napag-aralan natin yung mode? Ang mode ay remainder. Okay? So, paano tayo bubuo ng number and then divided by 4? Kasi every fourth row eh. So, meron tayong equals row. Meron tayong row na ganito. Meron tayong, let's say, dito tayo nagsimula sa A6. Row A6. And then, mag-enter tayo ng 6, 7, 8. Or another one is equals to rows from here. And then, close parenthesis. Kaya lang, ilalak natin yung first 6. And then, drag. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makakabuo tayo nun. Okay? So, dito rin, pwede kayong mag-minus ng 5. Okay? So, para maging 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, pagdating dito, pwede nyo siyang i-divide ng, let's say ito, di-divide natin ng 4, 4. Close parenthesis, enter. So, magkakaroon kayo ng 1, 2, 3, 0. Okay? 1, 2, 3, 0. So, pag in-equal nyo sa 0, equals 0, and then meron kayong false at saka true. So, pag dinrag nyo siya, pag dito, okay? So, depende kung saan nyo i-drag. Kung dito or dito siya. Pero, dito ang pinaka correct na i-drag nyo siya. So, Alt-O-D, and then, new rules, using a formula equals mode. Okay, gagawa tayo ng rows between 1 to 4. So, pwede kayong mag-reference sa A, B, C, D. Basta makabuo kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magre-reference tayo ng, let's say, dito na. Okay? $. So, lagyan natin ng, tanggalin natin tong 6. Okay. So, 6 siya. Comma. So, lagyan natin ng rows. Okay. Comma. And then 4. Then equal to 0.
then format, and then fill, yellow, okay, okay, then okay. So every fourth row, mag-highlight siya. Okay? So yun yung mode row. Pinag-aralan natin, di ba? Sa may advanced filter, nagkaroon tayo ng mode row. Ha? Yung mode lang na explain. Yung mode lang. Ilang points din? 2020. So 100 siya lahat. So ito yung sinasabi kong bonus. Bakit bonus? Okay. Paano naging bonus daw? Equals VLOOKUP. Napag-aralan natin yung wild characters, di ba? So itong cell neto, i-concatenate natin sa wild characters, comma, and then E to F, comma 2, comma 0. Then enter. So i-drag nyo lang. Di ba? Alin? Pwede rin kasi pababa naman siya. Hindi lang pakanan. Kung pakanan siya, obligado nyo lagyan ng $sign, F4. Pero pwede rin wala. Okay lang siya na wala or meron. Kasi kapag hinighlight nyo or kapag ang hinighlight nyo ay ito lang ang hinighlight nyo, kailangan meron siyang absolute, F4. Naka-absolute siya. Okay? So, ganun din yung magiging sagot niyan. Okay? So, clear? So, yung ibang sagot naman yan, yung nakita ko meron sumagot na isa, yung merong if. So, ito yan. Yung merong if. If write A6, yung nagtatapos ng -0, yun yung cell value. Otherwise, concatenate to -0. And then, VLOOKUP. Okay? So, yun yung pinaka-sagot niya. Okay? So, dito naman, meron din tayong dalawang sagot. Okay? So, una, equals VLOOKUP. Okay? Ano yung lookup natin? Ito, di ba? So, karamihan nagkakamali sa inyo, hindi nila ina-absolute yung A column. Kasi pag hindi nyo ina-absolute yung A column, pagdating nyo doon sa pangalawa, mag-e-error siya. Okay? So, halimbawa, i-comma natin. Highlight natin ito. Then ito, in-absolute nyo, F4. Comma, naglagay, yung iba, 2 ang ilalagay. Di ba? And then, comma, 0. So, pag 2 nilagay nyo, pag nag-drag kayo, error siya. Di ba? So, imbis na 2 ang ilalagay nyo, pinag-aralan natin yung columns. Di ba? So, columns. And then, from A to column B, how many? How many column? 2. Pag dinrag natin pa kanan, magiging B to C, 2 pa rin siya. Kaya, ilalak natin itong $A. Enter. Pag dinrag natin, ano magiging sagot? Mag-error pa rin. Bakit? Kasi hindi natin pinix yung A. So, pag pinix natin yung A, $A, enter. Pag dinrag natin yan, and then, mag-enter na siya. Di ba? So, ayan na magiging sagot niya. Okay? Paano kalahati NA? So, pag ayaw nyo gamitin yung columns, okay? Yung match naman. So, yung match nito, tanggalin natin ito. Match, okay? Ano yung match natin? Match natin yung description. Kaya lang, ilalak natin yung row. F4, F4, then comma, saan natin hahanapin? Dito. Pag hinahanap natin dyan, ilalak natin. Comma, 0. Then close parenthesis, enter. So, yun pa rin yung magiging sagot niyan. Same. Ha? Mag-error yun. Titingnan ko. Titingnan ko siya. Pagka hindi titingnan ko siya. Pero baka inumit nyo tong inumit nyo tong dulo. Kasi approximate. Kasi date siya. Nagiging date lang.
Date lang siya, pero i-convert nyo into number. Pag kinonvert nyo yung number. Oo nga, sir. Pinamit namin yung last. Inamit nyo yung last. Kapag inamit nyo yung last, approximate yun. Hindi siya mag-error. Kasi approximate yung hanapin niya. So, mali yun. Pero kayo yung points natin. Lagyan natin ng points. Okay? So, F So, 0 na